simulan. Siya ang buhay. At ang buhay ko ay nagkatawang tao sa isang Diyos. At ang Diyos ay ang buhay. Muli, ang pag-ibig, karunungan at kapayapaan ng siyang aking pinagkakaloob sa bawat isa. Naway kay ang mga hindi na inisip sa panahon ni Kristo na sa inyong kapanahunan ay nakatawang tao upang kanyang maging katuwa, upang ipalaganap ang kapayapaan sa ibabaw ng inyong mundong ginagawa, na kung saan kayo ang maging ilaw sa sanglibutan, na maaaring umakay sa inyong mga kapatid na naririyan sa kabilang. Pinasasalamatan kayo ng iisang Diyos, pagkat muli ay inyong iniwan ng inyong bawat mga tahanan at mga mahal sa buwan. At inyong inihambang ang inyong bawat mga paa upang tugin ninyo ang inyong bawat mga tungkulin na kung saan inanais ng isang Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung kaya't aking mga ginigiling na kung saan ang pagpapahalaga ng bawat isa sa inyo sa araw na ito, sa araw na inyong pagkikisa, sa araw ng pasasalamat ng inyong kapatid. At ito'y araw din ng inyong Sabat na kung saan batid ng bawat isa sa inyo. Nang 6 na araw ay pinagkaloob ng isang Diyos sa bawat isa sa inyo, upang gawin ninyo ang lahat ng bagay na inyong bawat pangangailangan sa inyong pang-araw-araw na buhay. At ang isang araw ay kanyang hiniling upang siya'y sambahin, purihin sa kanyang pagiging Diyos, Espiritu at katotohanan. Kung kaya napakapalad ng bawat isa sa inyo, at batid kong batid ninyo ng araw ng Sabat ay kasihalaga ng 1,000 taon ng inyong bawat mga buhay. Kung kaya aking mga iniibig, panatilihin nawa ng bawat isa sa inyo ang kalinisan ng inyong bawat mga puso at kaisipan upang ang bawat karunungan na inyong maririnig, ito'y tumimo sa inyong bawat mga puso, aking mga iniibig. Sa iyo, lunduyang nagpapasalamat sa araw na ito sa ika-60 na iyong pananatili at pagtindig upang tugin ang iyong tungkulin sa isang Diyos. Ika'y kanyang pinasasalamatan at ang alay na iyong hinandog ay natanggap na isang banal na handog sa kanyang harapan. Kung kaya ika'y magpatuloy sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming balakid na naririyan sa iyong kapaligiran, ika'y hindi nagdadalawang isip upang tuklin mo ang iyong tungkulin na kung saan iyong tinanggap sa kaharapan ng samahan. Kung kaya aking pinipili, ngayon kayo'y naririto at nakikipag-aral sa eskwelahan ng buhay. Tunay nga kaya ng bawat isa sa inyo ay nagbago sa pagiging isang tagasunod ni Kristo. Bilang isang alagad niya na kung saan ninais niya na inyong tukling na gawin ang mga turo na kanyang itinuturo sa bawat isa
Ngayong kayo'y naririto at sa haba ng panahon ng inyong pakikibaka sa ibabaw ng inyong mundong ginagalawan, na sa inyong inidarang nito, naway ng bawat isa sa inyo ay nakapagbago na. Sa inyong mga musmos, mga kabataan, na naririto sa kaorasan nito, sa maagang pagkamulat ng inyong bawat mga matang puso, sa pagdinig sa mga karunungan na nanggagaling sa kalangitan, naway ito'y tumimo sa inyong bawat mga puso, upang sa pagdating ng panahon, ito'y maging kapakinabangan sa bawat isa sa inyo, lalo higit sa mga espiritu na nananaan sa bawat isa sa inyo. Kung kaya ating mga dinigin, ang pagbabago ng isang tao sa kanyang katawang lupa, maging sa kanyang espiritu na nananaan sa kanyang katawang lupa, ito'y nagsisimula sa bawat isa sa inyo. Ito'y inisin ninyo ang inyong bawat mga puso, ang inyong bawat mga labi o mga dila na kung saan nilikas ng mga salita. Naway ito'y hindi na ninyo magagamit upang bigkasin ang mga salitang maanghang kung saan maaaring makasugat kayo ng damdamin ng inyong bawat mga ako. Naway ang bawat inyong sarili ay nabago na kung saan ang inyong bawat mga labi ay mauubusan ninyo sa mga magitan ng pagsasabi ng mga banal na salita, na kung saan bibigay ng malaking tulong sa inyong bawat mga kapwa, at sa pamamagitan din ng inyong mga mabubuting gawa, ating mga binigiliw, hindi man ninyo sabihin o anyayahin ng inyong bawat mga kapatid na umayon sa inyong bawat lakbayan o sa inyong kasalpantayanan. Kung nakikita nila ang inyong mabubuting gawa, sila'y papasok at makikisama sa inyo, pagkat kanilang nakikita ang mga gawa na kung saan kaaya-aya sa harapan ng isang. Palagyan namin hinahabilin sa bawat isa sa inyo, na kayo na ay mag-ipon at mag-ipon ng mga kayamanan na kung saan maaaring magbigay ng malaking kapakinabangan sa inyong bawat mga espiritu pagdating ng panahon. At huwag ang mga kayamanan na kung saan naririto sa ibabaw ng inyong mundong ginagalawan, na nagbibigay ng kasiraan sa inyong bawat katawang lupa, ganun din sa inyong bawat mga espiritu, ating mga dinigil. Sapagkat sabi nga ng karunungan, sino man na nagtatanim ayon sa kagustuhan ng laman, ito'y aani ng kasiraan. At kung sino man nagtatanim ayon sa kagustuhan ng espiritu, ay mamanahin niya ang buhay na walang hanggan. Kung kaya ating mga dinigil, kayo na nga ang mga nagtatanim na kung saan sa isang binhi na pagdating ng panahon ay maaaring magbigay ng pakinabangan sa isang katauhan, na ito'y magbubunga, magkakaroon ng bunga na kung saan maaaring maging pakinabang sa inyong bawat mga kapatid na naririyan sa inyong kapaligiran. Kung kaya ating mga minamahal, ngayon kayo ay natututo at nag-aaral sa eskwelahan ng buhay. Pahintulutan nawa ng bawat isa sa inyo na sa araw-araw ng inyong bawat mga buhay, kung ang mga pagkakamali na iyong nagagawa ay iyong bibilang, kung ito ay 10, sa loob nawa ng isang araw, ito ay nababawasan mo ng isa, upang mapatunayan mo nga na ikaw ay tunay na sumusunod sa likuran ni Kristo.
Kung kaya't ating mga bibig, sa palagi ang pakikipagdaw pangpalad namin sa bawat isa sa inyo, kami walang sawang pinapaalala ang mga mabubuting salita na kung saan magbibigay ng kapakinabangan sa bawat espiritu na nananahan sa bawat isa sa inyo. Kung kaya, panatilihin nawa ng bawat isa sa inyo, na palagi ang naririyan ng kalinisan ng inyong bawat mga puso at kaisipan, upang palagi ang maiugnay ninyo ang inyong bawat mga sarili sa isang Diyos, upang lahat ng nais ng isang Diyos ang inyong magawa sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ang mga karunungang aking maibabahagi sa inyo sa kaurasan nito. Pagkat ang oras ay hindi po bukod, kundi bagbuhos marami pang banal ang makikipagdaw pang palad sa inyo. Datapwat isang habilin ng aking iiwan sa inyo, aking mga iniibig. Ngayong naririyan ang klema na kung saan nagbibigay ng malaking karamdaman sa inyong bawat mga katawang lupa. Mag-ingat at mag-ingat ang bawat isa sa inyo. Palakasin ang bawat katawang lupa sa pamamagitan ng pagtupad ninyo sa inyong bawat mga tungkulin na kung saan ito'y ninanais ng bawat espiritu na naririyan sa bawat isa sa inyo. At ang banal na bendisyon na aking binabalot sa bawat isa sa inyo, maging kalakasan ng bawat espiritu na nananahan sa bawat isa, na kung saan tatago sa inyong bawat katawang lupa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Dr. Habato, adios na sa inyo. Salamat po ba na Bundok ng Betania, Medium Hermana Anet de los Reyes. Maraming salamat po, Hermana Anet de los Reyes ng Bundok ng Betania.